tao ang takot sa salitang kolesterol. Pero ang tanong, alin ba talaga ang mas nakakatakot at mas delikado? Kolesterol or triglycerides? Posible po na normal ang kolesterol mo, pero tahimik ka namang sinisira ng triglyceride mo. Una, pag-usapan natin, ano po ba ang difference ng triglyceride at kolesterol? Triglyceride, yan ang imbaka ng sobrang enerhiya. Kapag sobra ang kain mo ng kanin, tinapay, asukal, matatamis, at mga kauri, ang hindi nagamit ng katawan ay ginagawang triglycerides at iniimbak bilang taba. Sa kabilang banda, yung kolesterol, yan naman ang building material ng katawan. Ginagamit ito sa hormones, cell membranes, bile para tunawin ang taba, at vitamin D synthesis at marami pang iba. Hindi yan basura ha, hindi kalaban, hindi dapat katakutan. Kailangan niya ng katawan. Simple lang, triglycerides, storage ng taba. Kolesterol, ginagamit ng katawan. Bakit ngayon mas delikado ang triglycerides? Dito nagkakamali ang karamihan. Pakinggan mong mabuti. Kapag mataas ang triglyceride mo, ibig sabihin, sobra ka na sa carbs at asukal. Mataas ang insulin level mo, may insulin resistance ka na, nagsisimula ka na, or maaring meron ka ng fatty liver. Triglyceride ang unang tumataas bago ang blood sugar, bago ang blood pressure, tapos diabetes, and then sakit sa puso. Hindi pa to diabetes sa papel, pero metabolically sira na ang sistema mo. Sintomas na yan. Ang mataas na triglyceride ay nagpapababa ng HDL. Yun yung tinagurian na good cholesterol. Nagpapataas ng small dense LDL. Yun yung LDL na malitang size na mas delikado. Nagpapalala ng inflammation sa ugat at marami pang iba. Kaya kahit normal ang total cholesterol mo or sasabihin ng iba, okay naman ang cholesterol numbers ko, kung mataas ang triglyceride mo or hindi mo to pinapansin, hindi ka ligtas. Sa madaling salita, triglyceride ay marker ng lifestyle damage. Ano ang gagawin para pababain ang triglycerides? Ang good news, madali ang pababain. Kung tama ang gagawin. Una, bawasan ang carbs at asukal. Bawas kanin or iwasan ang kanin, bawas tinapay, pasta, noodles, iwas sa mga matatamis na inumin, kasama po doon ang mga fruit juices or mga canned juices, iwasan ng soft drinks, asukal, mga junk foods, ultra-processed foods. Hindi po dietary fats tulad ng karne, itlog, at butter ang kalaban di yan, kundi asukal po at refined carbs. Ayusin ang eating frequency. Hindi po amount ng pagkain ang importante, kundi yung limit ng pagkain. Iwas ang pag-snack or yung mga merienda. Bigyan po ng pahinga ang insulin. Hayaan mong bumaba siya. Mas mababa ang insulin, mas mababa ang triglycerides. And pangatlo, limitahan, iwasan ng alcohol. Kahit konti, diretsong pinapataas ng alcohol ang triglycerides. And pang-apat, igalaw ang katawan. Lakad, takbo, resistance training. Kahit simple pero consistent, ayos na yon. Hindi kailangan ng extreme. Kailangan tama at tuloy-tuloy. And pang-apat, quality sleep. Importante po ang tulog. And number 5, stress management. Huwag cholesterol lang po ang bigyan ng focus. Hindi pag nadinig ito, matik na sakit agad sa puso or baradong ugat ang iisipin nyo. Yung pagtaas ng triglyceride, yan po yung tunay na babala. Kung may pipiliin kang bantayan muna, unahin mo yung triglycerides. Kasi po, bago ka tamaan ng sakit, una munang sisigaw yung triglyceride mo. And if you want to learn more about kung bakit na-demonize ang cholesterol, watch this video. Nadyan po yung kumpletong storya kung bakit dumating sa punto na cholesterol ang unang kinatakutan ng mundong ito. I wish you health, everyone. God bless.